Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay patungkol sa isang babaeng pinagsamantalahan at inihulog sa bangin pero nakaligtas sa kamatayan na ginamit bilang paghihiganti. Ang pelikulang ito ay ang French action thriller film na ipinalabas taong 2017 na pinamagatang Revenge. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagsimula ang kwento kung saan isinama ni Richard si Jen sa kanyang liblib na bahay-bakasyonan sa desyerto sakay sa isang helikopter. Pagbaba nila ay may ibinigay kay Richard ang piloto na isang uri ng droga na kayang makaramdam ng halusinasyon ng sinumang gagamit bago ito umalis. Si Jen ay sumama kay Richard sa pag-asang matutulungan siya nitong makalipat sa Los Angeles, upang matupad ang kanyang mga pangarap sa kabila ng alam niyang may asawa na ang lalaki. Kinabukasan, nang magising si Jen naghanap siya ng makakain, ngunit puro inumin lang ang nakita niya sa loob ng ref kaya uminom na lang ito ng tubig. Laking gulat niya na lang nang may makita siyang ibang tao sa labas na may baril na hawak. Tinawag niya agad sa Richard kung saan mga kaibigan niya pala ang mga lalaki na napaaga lang ang dating para sa kanilang taunang pangangaso na si Stan at Dimitri. Balak pala sanang umalis ni Richard bago sila dumating subalit hindi niya inasahang darating agad ang mga ito kaya ipinakilala niya na lang si Jen sa kanila pero bilang kanyang kaibigan, subalit tila may ibang pagtingin si Stan kay Jen nung una pa lang niya itong makita. Nang gabing yun habang nag-iinuman sila sa labas nakita ng mga kaibigan ni Richard ang ibinigay sa kanya ng piloto, pinagkainteresan nila ito pero ipinatabi niya kay Jen ang ipinagbabawal na gamot na itinago naman nito sa loob ng kanyang kwintas. Pagbalik ni Jen sa kanila inaya niya si Richard na sumayaw silang dalawang ngunit tumanggi ito kaya si Stan na lang ang isinama niya na halatang may pagtingin sa kanya at sinayawan niya ito ng pang-sexy na sayaw, maya-maya pa lumapit na si Richard para isama si Jen sa loob ng silalang. Kinabukasan ng magising si Jen, hindi niya makita sa bahay si Richard, tinawag siya ng kaibigan nito na kasalukuyang kumakain at pinaalam na umalis sa Richard para ayusin ang kanilang mga pasaporte habang tulog naman si Dimitri sa epekto ng hangover. Nagpahiwatig si Stan na silang dalawa lang ang naruroon pero binabaliwala ito ni Jen hanggang sa makaramdam na siya ng kakaiba sa mga tinginan ng lalaki, nagpaalam na lang siyang umalis para mag-impake na ng mga gamit sa pag-uwi mamaya. Sa kanyang silid nakakatapos lang maligo bigla na lang pumasok si Stan na ikinagulat nito at dali-dali nagdamit. Nilapitan siya ng lalaki at may inabot na numero upang magkakilala pa silang lubusan pero inihayag niyang hindi siya interesado. Iniisip pala ni Stan na may gusto din ito sa kanya dahil sa pagsasayaw nilang dalawa kagabi, sinubukan ng umiwas ni Jen pero pinigilan siya nito at tinangkang halayin. Bigla namang pumasok si Dimitri sa silid kaya natigilan ito nang makita ang ginagawa niya. Subalit hindi sila pinansin ng lalaki na nagkukunwaring walang nakita dahilan ng tuluyan ng napagsamantalahan si Jen nang walang kalaban-laban. Kalaunan pagbalik ni Richard inamin ng kaibigan niya ang nangyari, agaran nitong sinuri si Jen na nagmamakaawan ng umuwi hanggang sa makatulog. Nang magising ito binigyan siya ni Richard ng pera at inalok na sa Canada na lang lumipat na maaaring makapagbago sa kanyang buhay. Wala nang ibang gustong gawin sa ngayon si Jen kundi ang makauwi at nagbanta kay Richard na sasabihin sa asawa nito ang relasyon nila. Dahil dito nagalit si Richard at nasaktan siya ng hindi sinadya sa mga pagbabanta nito. Tumakbo na si Jen palabas na agaran namang hinabol ni Richard habang sumunod na din ang dalawa niyang kaibigan. Naghabulan sila sa gitna ng desyerto matapos ayaw nang makinig ni Jen, subalit bangin na ang dulo ng napuntahan niyang lugar kaya wala na siyang ibang matatakbuhan. Pinakalma siya ni Richard at humingi ng tawad sa nagawa. Ipinaliwanag niyang hindi sinadya ang nangyari saka tumawag ng chopper upang masundo na siya doon. Kumalma na si Jen nang malamang makakauwi na siya, subalit bigla itong itinulak ni Richard sa bangin na ikinagulat ng mga kaibigan niya ang ginawa nito na sa kadahilanang maaari silang mapahamak pag nakapagsumbong ito. Pagkauwi nila, sinunog lahat ni Richard ang mga naiwang gamit ni Jen habang naghahanda sila ng mga gamit pangangaso. Maya-maya pa nagising si Jen matapos itong makaligtas sa napakataas na pinagkahulugan sa kanya, hindi siya makagalaw dahil may nakabaon sa katawan niyang sanga ng puno. Habang nakabaliktad nakita niya sa ibaba ang isang lighter, gamit ang earphones pinilit niya itong makuha at gumawa ng apoy mula sa damo upang masunog ang puno hanggang sa tuluyan siyang makaalis.
Bumalik naman ang grupo ni Richard upang siguraduhing walang ibang makakakita sa ginawa nilang krimen. Narinig ni Jen ang pagdating ng mga sasakyan kaya pinilit niyang makabangon sa kabila ng sugat nito sa tiyan. Pagdating nila sa lugar hindi na nila ito nakita matapos makapagtago ni Jen sa gilid ng bangin. Iminungkahi ni Stan na hanapin ito upang dalhin sa ospital at magkunwaring aksidente lang ang lahat pero hindi sumang-ayon si Richard na iginigiit na patayin ang babae upang pagtakpan ang kanilang krimen. Umalis ang tatlo para bumaba sa pag-asang mahanap ito doon. Sinimulan na din ni Jen ang pagtakas kahit hirap na hirap siya sa kalagayan. Pagdating nila sa ibaba hindi talaga nila ito makita, pero may nakita silang mga bakas ng dugo na nagtuturo sa kanila sa patutunguhan nito. Sinundan nila ang bakas ng dugo na napakalayo hanggang marating ang dulo ng lawa pero hindi nila ito makita. Naghiwalay ang tatlo upang hanapin si Jen habang nagpaiwan si Stan para magbantay. Kasalukuyan na ngayong tumatakas si Jen ngunit narinig niyang may sasakyang paparating. Nagtago siya sa ilalim ng tubig pagdaan ng sasakyan habang hirap na hirap pa din ito sa natamong sugat. Pero nakita niya sa unahan ng lalaki na huminto, nakita niya ding hindi nito hawak ang baril kaya nagdahan-dahan siyang lumapit upang agawin ang baril subalit wala pala itong bala dahilan nang napahamak siya at pinaalam ni Dimitri sa mga kasamahan na nahuli na niya ito. Pagkatapos tinangkang patayin si Jen sa paglunod sa lawa pero nakuha nito ang patalim ng lalaki. Nagawang makalaban ni Jen hanggang sa mapatay niya ito at kinuha ang naiwang sasakyan upang tumakas. Habang nasa biyahe na siya bigla na lang tumigil ang sasakyan matapos itong maubusan ng gas, iniwan na ito ni Jen at naglakad na lang hanggang sa makarating siya sa isang kuweba. Doon ibinuhos niya ang bag na nakuha sa lalaki na naglalaman ng gamit pangkaligtasan, nakakita din siya doon ng isang beer at ito ang ininom niya pang tawid uhaw sa malayong nilakad. Kasunod nito nakaramdam si Jen ng sobrang sakit mula sa sugat kaya napaiyak na lang ito. Naalala niya bigla na may naitago siyang ipinagbabawal na gamot sa kwintas. Kinain niya ito ngunit hindi niya nagustuhan ang lasa, ganun pa man pinilit pa din niya itong kainin hanggang sa unti-unti siyang nakaramdam ng kakaiba sa sarili na isang uri ng halusinasyon. Nagmanhid ang buong katawan ni Jen kaya sinimulan na nitong tanggalin ang kahoy na nakabaon sa katawan niya. Pagkatapos ay itinapal nito ang mainit na lata mula sa beer upang gawing panghilam ng sugat. Kinabukasan ginising ni Richard si Stan na tulog sa kanyang sasakyan, lumabas ito ng kotse para maghilamos pero laking gulat niya na lang nang biglang lumutang ang katawan ng kaibigan na hinala nilang kagagawan ni Jen ang pagpatay. Tinawag siya ni Richard para humingi ng tulong, ngunit sinisisi ito ni Stan sa pagtulak niya kay Jen sa bangin kaya napahamak ang kaibigan. Matapos nilang palubugin ang bangkay ni Dimitri sa lawa, sinuntok ni Richard si Stan dahil siya naman talaga ang nagsimula kung bakit sila naiipit ngayon sa sitwasyon. Samantala, nang magising si Jen bumakat sa tiyan niya ang inilagay nitong lata ng beer dahilan ng agarang naghilom ang kanyang sugat, pagkatapos kinuha niya ang baril at mga bala bago lumabas ng kuwebo subalit nasa kalagitnaan pa din siya ng disyerto. Kasalukuyan namang natagpuan nila Richard ang ginamit ni Jen na sasakyan sa pagtakas. Naghiwalay ang dalawa upang hanapin ito sa lugar na hinihinala nilang nasa malapit lang siya habang nakita ni Jen ang sasakyan ni Stan. Nang binabaybay nito ang gilid ng bangin tumirik ang sasakyan niya matapos maubusan ng gasolina, bumaba ito ng sasakyan upang magkarga pero nakasunod pala si Jen sa kanya. Nang tangkain itong paputukan ni Jen biglang napalingon si Stan buti na lang nakapagtago ito. Nang makahanap siya ng pagkakataon doon na niya ito binaril na matagumpay na natamaan. Ngunit hindi niya ito makita ng lapitan ang sasakyan, tumakas pala ang lalaki pero dahil sa bakas ng dugo mula sa sugat niya ito ang ginamit ni Jen upang masundan siya. Nakita ni Stan na umaagos ang dugo niya kaya pinigilan niya ito upang mawala ang bakas at agarang nagtago, hindi na ito nasundan ni Jen matapos maputol ang mga bakas. Habang patuloy siyang hinahanap ni Jen kinuha ni Stan ang pagkakataong makaganti, natamaan ng baril si Jen pero daplis lang ang tumama kaya nagawa niya pang makatakbo. Gamit ang flashlight nag-iwan siya ng basag na bubog sa daan kung saan naapakan ito ni Stan, nang matanggal niya ang naiwang bubog sa paa bumalik na siya ng sasakyan nang hindi na niya ito makita. Hirap na din itong paandarin ang sasakyan dahil sa sugat sa paa hanggang sa napaandar niya din. Agaran niyang pinatakbo ng mabilis ang kotse upang habulin si Jen na kasalukuyan ding tumakas, pero pinili na niyang lumaban kung saan bago pa siya nito masagasaan nagawa niya itong matamaan at napatay. Matapos nito ay nakakuha na si Jen ng masasakyan,
Wala na ring sumasagot kay Richard sa radyo kaya alam na niyang napatay din ito. Nagmadali na siyang umuwi at inilublob ang ulo sa tubig pagdating, tumawag na din ito ng chopper upang magpasundo. Pagkatapos nito ay naligo na muna si Richard para makapagpalit, nang bigla na lang siyang nakarinig ng ingay mula sa labas na agaran niyang sinuri ang buong bahay hawak ang kanyang baril pero wala itong makitang tao. Pagbalik niya sa loob nagulat itong bigla na lang bumukas ang telebisyon, paglingon niya ulit sa likuran nasa labas pala si Jen hawak ang nakatutok sa kanyang baril. Balak niya sana itong kausapin pero agaran itong pinaputukan ni Jen na nagresulta ng tama niya sa tiyan. Nagpalitan ng putok ang dalawa subalit hindi na kinaya ni Richard ang sakit ng tama kaya pinili na niyang umatras upang magtago. Nang mapansin ni Jen na hindi na ito lumalaban, pinasok na niya ang loob ng bahay at sinundan ang mga bakas ng dugo na nagkalat sa sahig. Nakaabang na pala si Richard sa pagdating niya na nagtatago sa likod ng pader, muntik nang mapatay si Jen kung hindi niya nakita ang pag-agos ng dugo nito sa sahig kaya umikot siya sa kabila. Nakaramdam si Richard na nakatunog ito na naroon siya, sinundan niya ito at nag-ikutan ang dalawa sa mga sulok ng bahay ngunit masyado ng maraming nawalang dugo kay Richard kaya binalot niya ang sarili upang pigilan ang pagdurugo. Kasalukuyan naman siyang hinahanap ni Jen hanggang sa makarinig ito ng ingay sa labas, agaran niya itong pinuntahan at nagkaharap ulit ang dalawa dahilan ng tumakbo na si Richard. Habang naghahabulan ng dalawa ng paikot-ikot, nadulas si Jen sa nagkalat na mga dugo sa sahig dahilan ng mahuli ito ni Richard. Nang tangkain siyang patayin ni Richard pinilipit niya ang sugat nito hanggang sa makawala. Nakuha niya din ang nabitawan niyang baril bago pa lumapit si Richard at doon na niya ito napatay. Pagkatapos nito, lumabas na si Jen ng bahay patungo sa swimming pool habang naririnig ang tunog ng papalapit na helikopter. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!